mo ay pwede mo nang saklawan ang mga desisyon ko. May sarili akong paninindigan, kaya wag mo isaksak sa isip ko ang bulok mong paniniwala at prinsipyo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. May mga taong naniniwala sa mga pamahiin na kung saan ito ang nagiging basihan ng mga desisyon nila sa buhay. Subalit, gaano nga ba katotoo ang paniniwalang ito? Dapat nga bang maging gabay sa buhay ang mga kasabihang ating kinagisnan? Mga kaibigan, narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito. Pinabagatang, huwag mong isaksak sa isip ko ang bulok mong paniniwala at prinsipyo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. O Maribel, ang aga mong napasyal. Hindi talaga ako dito pupunta, ate. Napadaan lang ako. Bakit saan ang lakad mo? Pupunta sana ako sa agency namin eh. May babayaran ako. Kulang ang pera ko eh. Kaya kung pwede sana, pautangin mo muna ako kahit 1,000 lang. O, okay, sige. Sandalit, kukuha ako ng pera. Ay, teka sandali. Ano di pala pwede. Oh, bakit? Anong problema? Huwag mo nang ituloy yung lakad mo ngayon. Ano? Pero bakit nga? Friday the 13th ngayon, ano? Bukas mo na lang ituloy yung lalakarin mo. Pero ngayon na schedule ng pagpunta ko sa agency. Ay, malas ang araw na ito. Kung ayaw mong malasin, makinig ka sa akin. Ay, naku ate. Umiral na naman ang pagiging funny mo. Anong funny? Bakit nakakatawa ba ako? Oo. Natatawa kaya ako sa'yo dahil funny ka talaga. Ano? Paniwalain ka sa mga sabi-sabi. Hindi yun basta sabi-sabi ha. May napatunayan na ako. Oh, kita mo naman. Ang ganda ng buhay ko. Samantalang kayo ng kasawa mo, isang kaigisan tuka pa rin kayo. Ay naku, nagkataon lang yon ate dahil may tinapos ka. Meron ka pinag-aralan samantalang kami ng asawa ko, high school graduate lang kami. Dahil nga mas maswerte ako kaysa sa'yo. Ganun lang yung kasimple. Pero hindi mo maintindihan. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Bahala ka kung dyan ka masaya. At kung ayaw mo magpautang, kay inay na lang ako lalapit. Huwag ka nang makipagtalo sa ate mo. Hindi ka mananalo sa kanya. Dahil hindi naman tumatanggap na ibang katwiran yun eh. Kaya nga po sa inyo na ako lumapit.
Meron po ba kayo? Kahit 1,000 lang. Oo. May naitatabi pa naman ako. Kaya sige, pautangin kita. Ay, salamat po, inay. Huwag po kayo mag-alala. Babayaran ko kaagad kayo kapag nakaluwag ako. Pinautang niyo si Maribel? Anak ko si Maribel. Kaya hindi ko siya magagawang tikisin. Ikaw lang naman ang kayang tumiki sa kapatid mo eh. Di naman sa ganon, Nay. Kung hindi lang Friday the 13th ngayon, hindi ko lang siya pauutangin. Bibigyan ko pa siya. Dodoblihin ko pa. Kahit na 2,000. Tulong ko na sa kanya yun. Oh, kita mo na. Nakalagpas sa pagkakataon mong makatulong. Dahil dyan sa paniniwala mong wala namang basehan. O di tingnan na lang natin kung anong mangyayari. Kaya wag niyo ho akong sisisihin kung pati kayo madamay sa kamalasan ni Maribel. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, nakaidlip pala ako. Mukhang nakalagpas na yata ako ah. Nasaan na ba ako? Titignan ko nga dito sa bintana. Wala pa. Di pa ako nakakalagpas. Bakit may laslas itong gilid ng bag ko? Naku! Wala na yung wallet ko! Nadukutan ako! Hindi ka kasi nag-iingat. Kasalanan ko ba ako nakatulog ako sa biyahe? Dapat alisto ka lagi. Huwag kang tutulog-tulog. Pwede ba? Huwag mo na akong sisihin. Nangyari na eh. Magkano ba laman ng wallet mo? Maliit na halaga lang ang laman nun. Dahil nasa bulsa ko yung pera. Pero, nasa wallet ko yung mga ID ko eh. Mas importante yun. Sana nga pera na lang ang nakuha sa akin. Ano ngayon ang gagawin mo? Affidavit of loss. Yun lang naman ang remedyo dun eh. Madali na yun. Pero yung pagkuha ng panibagong mga ID, yun ang matrabaho. Si ate kasi, nagdilang demonyo. Anong ibig mo sabihin? Paulit-ulit yung sinabing mamalasin ako ngayon dahil Friday the 13th daw. Nagkataon lang yun. Marami akong kilalang nadukutan at na-hold up. Pero hindi naman dahil sa Friday the 13th. Ay, siya nga pala, Lando. Kumusta na yung mga in-applyan mo? Ano na nangyari? Wala pa ring update. Ayoko nang asahan pa yun. Mag-a-apply na lang uli ako sa ibang kumpanya. O, Senny, ano mo sasabi mo sa bahay na ito? Malaki at maganda. Napakamura na nito sa halagang 2 million. Kaya lang, marami kang ipapaayos. Ha? Ano pa bang dapat ayusin? Ang ganda-ganda na eh. Hindi ko kasi gusto yung pwesto ng gate. Ano? Dapat nandito sa right side. Dahil dito sumisikat ang araw. Ako masagwan tingnan kapag sa gilid nitong bahay ako maglalagay ng gate. O di gawan mo ng paraan para maging maayos. Eh, Total engineer ka naman. Kaya alam mo yung mga dapat gawin. At saka, nga pala, yung pintuan ng CR doon sa kusina, ilipat mo sa gilid. ano? Oo. Tapos itong mga bintana, dapat hindi magkatapat. Parang renovation ang mangyayari kapag sinunod kong gusto mo. Malaking gastos yun. Kahit na umabot pa ng 1 milyon yung dagdag na gastos, mura pa rin yun. Naku, sorry, Senny. Ako ang bibili ng bahay na ito. Kaya ako ang masusunod. Hindi kita pinipilit. Pero sorry rin, ha? Oh, Dahil kung wala kang babaguhin, hindi ako titira dito sa bahay na ito.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bibilisan ko na nga itong pagwawalis ko. At baka mapansin na naman ako ni Manang. Eduardo! Ay, naku. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Ay, ilang beses ko bang sasabihin, huwag kang magwawalis ng palabas. Ganun Ate Seni. So, yung basura, ipapasok ko sa loob. Namimiloso po ka na naman eh. May dustpan ka naman oh. Dito mo na lang sa loob dakutin ng dustpan yung mga dumi. Ilalabas ko rin naman itong mga basura natin, di ba? Anong pinagkaiba nun? O syempre, iba ba rin kapag winalis mo ng paloob? Para hindi lumabas yung swerte, ano ka ba? Okay, sinabi mo eh. Eh di wawalisin ko ng paloob itong basura. Ayan, ikaw na magdampot. O ba? Hoy! Sandali, saan ka pupunta? Bahala ka na dyan. Ang dami mong arte. Bumalik ka dito! Ano ba yan? Ako tuloy maglilinis ng kalat na to. Hindi bale. Balang araw, maiintindihan nyo rin ako. O ano, Kuya Wilson? Kumusta na? Kailan mo bibilin yung bahay? Hindi ko na itutuloy ang pagbili. Bakit? Ano problema? Nireject ng hipag mo eh. Ha? Kilala mo naman siya, di ba? Ang daming kaartehan. Keso ganito, keso ganon. Sayang naman. May komisyon pa naman ako ron. Kahit ako, nanghihinayang sa 20,000 na reservation fee. Hindi ko na mababawi yun. Grabe talaga si Ate Seni, oh. Hindi mo na ba talaga siya makukumbinsi? Pag lagi siya sinunod mo, kuya, sigurado under desire ka pag mag-asawa na kayo. Aba, ang kintab ng sig natin ah. Siyempre naman. Oh, bakit dito sa may kusina? Hindi pa ba tapos Ay, ito? naku, ingat ka dyan. Minap ko yan, basa pa dyan. Oo nga Baka madulas ka. Ko, yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Sandali, alika. Kumapit ka sa akin. Oo. Tutulungan kitang tumayo. Sakit. Teka, ha? Diyos ko, Maribel. Dinudugo ka. Dok, kumusta po ang lagay ng asawa ko? She's in stable condition. Ligtas na siya sa kapahamakan. Salamat naman kung ganun. Pero huwag ka munang magpasalamat dahil Dahil, ano, Dok? May masama po bang nangyari? I'm sorry, Mr. Arevalo. Hindi ko nagawang isalbang buhay ng anak mo. Ano? Hindi. Dok, bakit? Ba't nyo na mangyari yun? Huwag mong sabihin yan dahil ginawa ko naman ang lahat pero masyadong marami nang tumagas ng dugo sa asawa mo. Kaya nagkaroon siya ng miscarriage. Inadulas lang naman po siya. Pagkatapos mawawala ang anak namin, nagganong-ganon na lang. Hindi natin alam ang plano ng Diyos. Marahil, hindi pa itong takdang panahon para pagkalooban kanya ng anak. Hindi pa siguro ngayon, kundi sa mga susunod na pagkakataon. Wala na, Maribel. Wala nang anak natin. Oo, Lando. Hindi man lang natin nasilayan ang panganay natin. 2 taon ang hinintay natin bago tayo nakabuo. Tapos, mawawala rin lang pala sa atin. Kasalanan ko to. Kaya patawarin mo ko, Lando. I'm sorry dahil hindi ako naging maingat.
Hindi ko rin naman ito ginusto. Labis din ako nalulungkot. Okay lang yun. Siguro, talagang hindi para sa atin ang bata. Magpasalamat na lang tayo at ligtas ka na sa kapahamakan. Siya nga pala. Saan tayo kukuha ng pambayad dito sa ospital? Hanggat maaari, ayoko lumapit kay Ate Seni. Alam ko namang tutulungan niya tayo pero siguradong kung ano-ano na naman niya sasabihin niya. Tama ka. Kaya kay Kuya Wilson na lang ako lalapit. Sa kanya ako hihingi ng tulong. Ano? Nasa ospital si Maribel? Ano nangyari sa kanya? Nadulas daw. Tapos, hindi maganda pagkakabagsak, kaya yun, nakunan. Bakit sa'yo sinabi, hindi sa akin? Humingi kasi sila ng tulong. Wala raw silang pambayad sa hospital bill. Kaya nga, bakit sa'yo nagsabi? Binabaliwala na nila ako? Hindi naman sa ganun. Ayaw lang siguro nilang makarinig ng hindi maganda. Siguradong paliliguan mo sila ng sermon eh. Yun nga ang problema sa kanila. Hindi sila nakikinig sa akin. Ayaw sundin yung mga payo ko kung paano sila suswertihin. Kaya ayun, puro kamalasan ang napala nila. Seni, may kanya-kanya tayong paniniwala. Ibang takbo ng isip nila, kaya huwag mo nang igit sa kanila mga bagay na tinuro sa'yo ng lola mo. O bakit naman ikaw? May sarili ka ring paniniwala pero sinusunod mo pa rin ako. Dahil mahal kita. Ganun lang kasimple yun. Ilang beses na nga akong nabwisit sa'yo pero pinagpapasensyahan pa rin kita. Dahil alam mo sa iyong sarili na ako ang swerte sa iyong buhay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nay, nakausap ko po kanina si Maribel. Nakunan po pala siya. Ano? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Nadulas daw po siya. At hindi maganda ang pagkakabagsak niya. Kumusta na siya? Ayun po, kalalabas lang daw po sa ospital. Kay Kuya Wilson daw po sila humingi ng tulong. Kakahiya naman. Sa ibang tao pa sila lumapit. At kanina po sila hihingi ng tulong? Kay ate? Siyempre. Mabait naman ang ate nyo, di ba? Nay, sang-ayon naman po ako sa inyo. Kung kabaitan ng pag-uusapan, wala po tayong masasabi kay ate. Kaya lang, nauumay na kayo sa paulit-ulit niyang sinasabi. Makinig na lamang kasi kayo. Pero Nay, magkakaiba naman po kasi ang paniniwala namin. Wala akong sinabing sundin niyo yung sinasabi niya. Kung hindi kayo sang-ayon sa kanya, huwag na kayong kumontra. Manahimik na lamang kayo para walang argumento. Seni, naligaw ka yata. Di ako naligaw. Talagang dito punta ko. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Kukumustahin kita. Ano ba nangyari dun sa application mo sa abroad? Na-deny ang working visa ko. Masyado kasing mahigpit ang employer namin. Yung asawa mo, may bago ng trabaho? Naghihintay pa rin siyang may mabakante sa mga pinag-a-applyan niya. Alam mo Maribel, walang problema sa mga employer mo at sa mga kumpanyang pinag-a-applyan ng asawa mo. Nasa bahay na itong problema. Ano? Kasi malas itong tinitiran nyo. Hanggat hindi kayo maalis dito, hindi kayo aasenso. Here we go again, ate. Ano? Mag-uumpisa ka na naman. O yun naman ang totoo, di ba? Mula nang tumira kayo dito, nagka-leche-leche na buhay nyo.
Pareho kayong nawala ng trabaho. Tapos, wala pang bagong trabaho si Lando. Napurnada yung application mo sa abroad. At itong pinakahuli, nakunan ka. O hindi ba puro kamalasan yun? Nagkataon lang yun. Kung nagkataon, minsan lang dapat. Kaso sunod-sunod yung mga pangyayari. Hindi naman doon matatapos ang lahat eh. Kung ano man ang kalagayan ko ngayon, temporary lang yan. Huwag mo sabihin yan. Dahil yung sinasabi mong temporary, magiging permanente na yan hanggat hindi nawawala yung mga negative vibes sa buhay nyo. Tingnan mo ko. Puro positive vibes ang pumapasok sa pamamahay ko. Kaya, lagi akong sinuswerte. Isa lang ang nakikita kong kaswertehan mo eh. Maswerte ka dahil ikaw ang paboritong apo ni Lola. Ikaw lang ang pinapag-aral niya at halos ikaw din lang mag-isa ang nagmana ng kayamanan niya. Hindi ako naging maramot dahil lahat kayo. Binahaginan ko ng namana ko kay Lola. Alam ko. At tinatanong ko yung utang na loob. Pero yung namana mo kay Lola ng mga pamahiin at mga matatandang kasabihan, sa'yo na lang yun. Huwag mo nang ibahagi sa akin. Aba, ang dami mong binili ah. Nag-grocery ka ba, Lando? Oo. Basta binili ko ng lahat ng mga kailangan natin. O saan ka naman kumuha ng pera? Dumaan ako sa kapatid ko na kararating lang galing Dubai. Binigyan niya ako ng 10,000. O di ba swerte ko? Pwede ba naman lagi na lang si atin sinuswerte? Dumaan nga pala siya dito kanina. At katulad ng dati, ipinagmalaki na naman niya kanyang swerte at pinaalala ang ating kamalasan. Alam ko na kung anong mali sa atin, Maribel. At yun ang gusto kong itama. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nagsasama tayo ng hindi kasal. Kaya magpapakasal tayo sa lalong madaling panahon. Saka na lang yung church wedding. Sa West na lang muna tayo magpakasal. Tama ka. Siguro nga kailangan na natin magpakasal para pagpalain ng Diyos ang ating pagsasama. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mabuti naman kung ganun. Kahit naman noon pa, yun ang sinasabi ko sa'yo. Hindi maganda ang nagsasama ng hindi kasal. Kaya nga po, magpapakasal na kami ni Lando sa lalong madaling panahon. Ano? Ano yun? Ate? Magpapakasal kayo ni Lando. Bakit ngayon lang? Sana noon pa. Uy, ano magagawa ko? Kung ngayon lang kami nakapagpasya. Wrong timing eh. Huwag nyo na ituloy. Yan, eto na naman tayo. Anong bagong kamalasan ang sasabihin mo? Siya nga naman, Sunny. Ano ba problema? Ngayong taon din kami magpapakasal ni Wilson. Kasi hindi maganda yung sukob sa taon. Ang kasal namin ni Maribel pareho. Hindi pwede kami ikasal ng parehong taon. Teka muna, hindi ko naman problema yun. Total, ikaw lang naman ang naniniwala sa pamahiing yan, di ikaw nang mag-adjust. Sang-ayon ako kay Maribel. Total, sa December naman ang nakatakda yung kasal ni Wilson, di gawin nyo na labang January next year. Ay naku, hindi pwede i-postpone yung kasal namin ni Wilson. Nagpakonsulta na ako sa isang punsoy expert. At maswerte daw ikakasal sa darating na December. Kaya ayokong palagpasin yung pagkakataon na yun. Yun naman pala di ituloy mong kasal mo, tapos magpapakasal din ako this month. Yun na nga problema Kukontrahin ang kasal mo yung swerte ng kasal ko. At hindi lang akong mamalasin.
Pati na rin ikaw. Ako ang gumagawa ng sarili kong kapalaran, ate. Buhay ko ito, kaya ako magpapasya sa gusto ko mangyari. Bola ka. Huwag mo ako sisisihin kapag minalas ka at nagka-leche-leche buhay mo. Mali ba ako, Kuya Eddie? Tama lang ang ginawa mo, Maribel. Buhay mo yan. Kaya ikaw ang masusunod. Pero yun, nagdamdam si ate. Dahil hindi ko siya napagbigyan. Wala naman siyang magagawa kahit ipagpilitan niya ang gusto niya. Kaya kung anong inaakala mong tama, edi yun ang gawin mo. Ay, salamat ha. Dahil naiintindihan mo ko. Lahat naman tayo dito nagkakaintindihan eh. Si ate lang ang bukod tanging nakakaintindi sa sarili niya. Sa sarili niyang mundo. Puro pamahiin. Kaya nga, hindi ko alam kung maawa ako o matatawa ako sa kanya. Nakakainis si Maribel. Ang tigas ng ulo. Alam mo, Senny, sa tingin ko ikaw ang matigas ang ulo eh. Ano? Bakit mo naman nasabi yan? May sarili na kasing buhay ang kapatid mo. Kaya hindi mo na siya dapat pinapakialaman. Hindi ko siya pinakikialaman, Wilson. Kung hindi ako apektado sa magiging desisyon niya. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan dahil ikaw lang ang may ganong paniniwala. Huwag mo siyang pipiliting intindihin ang mga bagay na hindi niya pinaniniwalaan. Teka nga. Bakit ba siyang kinakampihan mo? Hindi, wala akong kinakampihan. Ayoko lang na maging hadlang sa kasal natin ang kasal ni Maribel. Huwag ka nang umasa. Wala nang kasal na magaganap sa ating dalawa. Ano? Pakiulit mo nga ang sinabi mo. Hindi mo ba ako narinig? Sabi ko hindi na matutuloy ang kasal natin. Dahil ba sa sinasabi mong sukob? Alam mo, yung dalawang kumpinsan, magkapatid sila, ikinasal sila ng parehong taon. Pero okay naman ang buhay nila ngayon. Oh, sa ngayon okay pa. Pero darating din yung matinding kamalasan sa buhay nila. Okay, sige. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Kung ipopospone natin ang ating kasal, kailan natin itutuloy? Ewan. Tinatamad na ako. Teka muna. Huwag ka naman ganyan. Pag-usapan natin ito ng maayos. Saka na lang. Nawala na ako ng gana doon sa pasaway kong kapatid. Zenny, sabi ko naman sa'yo, hindi tayo dapat magpa-apekto sa desisyon ng ibang tao. Apektado na nga tayo sa ayaw natin at sa gusto. Pwede ba? Kalimutan mo munang paniniwala mong wala namang sapat na batayan? Nakarating ako sa kinalalagyan ko ngayon dahil naging gabay ko yung mga prinsipyong pinaniniwalaan ko. Hindi pa ba sapat na batayan yun? Kung ano man ang naging tagumpay mo sa buhay, ay bunga lang yun ng iyong pagsisikap. At walang kinalaman doon ang kakaiba mong paniniwala. Dahil kahit paanong paniniwala mo, kung tatamad-tamad ka, walang mangyayari sa buhay mo. Wala ring mangyayari sa sipag mo kung hindi mo hahaluan ng swerte. Dahil kapag minalas ka, mauuwi sa wala ang lahat ng pinaghirapan mo. Pasensya ka na, Kuya Wilson. Kung pati ikaw nadadamay sa hindi namin pagkakaunawaan ni Ate Senny. Maribel, hindi ka dapat humingi ng paumanhin. Dahil wala ka namang kasalanan. Si Senny lang masyadong panatiko sa kanyang paniniwala. Pero kung makikiusap ka sa akin, pwede ko pa naman pag-isipan. Pag-uusapan namin ni Lando kung anong magagawa namin. Huwag na. Basta't kung anong binabalak nyo, ituloy nyo. At kung kailangan nyo ng financial support, magsabi lang kayo. Salamat na lang. Dahil baka yun pang maging ugat ng pag-aaway ninyo ni ate.
O ano palang binabalak mo ngayon? Nakadepende pa rin sa kapatid mo magiging kapatid. Ano rin yung i-reschedule ang kasal niya, hindi ba? Yun ang gusto kong mangyari. Pero ayaw niya eh. Nagmamatigas siya. Pero alam mo, sa totoo lang, napapagod na rin ako sa ganitong sitwasyon. At hindi ko alam kung hanggang kailan ako tatagal. May utang pa tayo kay Kuya Wilson. Nakakahiya naman kung tayo magiging dahilan ng pagkakaudlot ng kasal nila ni ate. Naisip ko na nga rin yan eh. At naawa ko sa kanya. Kung ganun, okay lang ba sa'yo kung tayo ang magpapaubaya? Marso pa lang naman ngayon eh. Kaya ang tagal pa nang hihintayin natin kung tayo ang mag-a-adjust. Oo nga eh. Ang hirap naman ng ganito. Hindi naman natin kailangan magmadali, kaya hintayin muna natin ang mangyayari bago natin i-finalize ang decision natin. Naku! Ang laki na ng apoy! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wala na, Maribel. Laabo ang bahay natin. Ilang personal na gamit lang ang ating naisalba. Hayaan mo na yun. At least kahit papaano may naisalba tayo. At higit sa lahat, buhay tayong pareho. Parang tuloy, gusto ko nang maniwala kay Ate Seni. Siguro nga malas ang lugar nito. Sang katerba ng kamalas ang inabot natin. Hindi ka dapat panghinaan ng loob. Magpakatatag ka. Kaya natin to. Sana nga, Maribel. Sana nga makaya natin ang lahat ng ito. Saan tayo ngayon pupunta? Saan pa? Di, kina inay. Ano? Ano na lang ang sasabihin sa atin ni ate? Lalo lang niya tayong sesermonan ng kung ano-ano dahil meron ng ebidensya mga sinasabi niya. Hindi naman tayo magtatagal doon. Pansamantala lang. Kaya magtiis na muna tayo. Siguro naman, Maribel, maniniwala ka na sa akin ngayon. I'm sorry, ate. Wala ako sa kondisyon makipagtalo sa'yo. Dahil wala ka ng mahagilap na katwiran. Yung mga sunod-sunod na pangyayari ang magpapatunay na tama yung mga sinasabi ko. Oo na. Ikaw na swerte at malas ako. Buti naman. At alam mo, kaya sa susunod, makikinig ka na sa akin, ha? Oo nga pala. Tuloy pa rin ba yung kasal niyo ni Lando? Ayoko muna pag-usapan ng bagay na yan. May mas importanteng bagay na dapat akong pagtuunan ng pansin. Huwag kang mag-alala. Meron na ako solusyon sa problema mo. Timing na timing. Pwede nang tirhan yung inuhulugan kong house and lot dun sa Cavite. Hindi ba nakarating ka na dun? Ang layo naman nun, ate. Ang hirap ng biyahe. Maliit na bagay yun. Kumpara sa swerteng papasok sa bahay na yun. Wala ka na bang ibang bukang bibig kundi swerte at malas? Nauumay na ako sa paulit-ulit mong litanya. Talagang uulit-ulitin ko yung mga sinasabi ko. Hanggat hindi pumapasok dyan sa kukote mo. Kahit pa 1,000 beses mo yang sabihin, hindi mo ko makukumbinsi. Maribel, makinig ka naman sa akin kahit ngayon lang.
Huwag mong pairali ng tigas ng ulo ko dahil... Tama na! Bakit palagi mo na lang ako dinidiktahan? Hindi porket mas maganda ang buhay mo, ay pwede mo na saklawan ang mga desisyon ko. May sarili akong paninindigan. Kaya wag mo isaksak sa isip ko ang bulok mong paniniwala at prinsipyo! Ano ngayon ang gusto mong mangyari? Palalayasin mo sila. Nay, di naman ako ganun kasama. Ayokong personalin yung sinabi niya sa akin. Kaya lang nakakasamaan ng loob eh. Siya na nga tinutulungan siya pagalit. Huwag mo kasi siya piliting gawin ng isang bagay na labag sa kanyang kalooban. Para di naman sa kapakanan niya yung gusto kong mangyari. Kahit na. Huwag mo siya pangungunahan. Dahil may sarili siyang disposisyon. Sige. Mula ngayon, hindi ko na siya pakikialaman. Bahala na siya sa buhay niya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Naiilang na ako rito. Ano kaya kung doon na lang tayo sa kapatid ko sa Bulacan? Edi ako naman ang may ilang. Hindi ko naman kilala ang kuya mo. Mabait yun. At madaling pakisamahan. At wala tayong ibang paninimbangan dahil binata siya. Wala siyang kasama. Kahit naman dito Si ate lang naman ang paninimbangan natin. Wala tayong magiging problema kina kuya at kay inay. Kaso nga, hindi na kayo in good terms ng ate mo. Hindi ko na nga alam kung paano ko siya pakikitunguhan pagkatapos niyo magbangayan. Mas magiging kampante tayo kung doon tayo kina kuya. Sige, pag-iisipan ko. Pero sa ngayon, magstay muna tayo dito. Kahit ilang araw lang. Eddie, anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan itsura mo? Puro putik yung damit mo. Nadulas ako sa tabi ng kalsada. Ha? At nahulog ako sa kanal. Kaya palang baho mo. O sige, maligo ka na. May Shield bath soap doon sa banyo. Oo. Ay, teka. Oh, bakit? Unang Biyernes pa lang ngayon ng buwan. Maghilamos ka na lang. Tapos magbihis ka. Huwag ka maliligo, mamalasing ka. Ano? Patay tayo dyan. Umira lang naman ang pagka-abnormal mo, ate. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Ay, ewan ko sa'yo. Basta maliligo ako. Ay, bahala ka sa sarili mo. Huwag mo ako sisisihin kapag minalas ka. Nasaan na yung dalawa? Bakit hindi pa sumabay sa atin? Kumain na sila kanina sa karinderya. Bakit? Ayaw ba nila akong kasalo? Hindi naman sa ganon. Nagpaalam sila kanina. Meron daw silang pupuntahan. Umalis na ba? Hindi pa yata. Paalis pa lang siguro. Nay, sige po. Ate, kuya, alis muna kami. Sige, mag-iingat kayo. Saan kayo pupunta, Maribel? Babalik kami sa pinag-a-applyan namin. Meron kami interview ngayon. Mamaya na kayo umalis, ha? Ha? Patapusin niyo muna kaming kumain. Malilate na kami. Hindi nga pwede. Ang kulit mo naman eh. Pwede naman siguro. Paikutin na lamang natin itong mga pinggan. Basta, hindi sila aalis hanggat hindi tayo tapos kumain. Anong oras pa kayo makakatapos? Kauumpisa pa lang ninyong kumain. Kaya nga, maghintay ka na lang. Ay naku!
Bahala ka. Basta aalis na kami. O sige, pero kung aalis kayo, dalhin nyo na rin yung mga gamit nyo, ha? Dahil oras na lumabas kayo ng pinto, hindi na kayo makababalik! Ano ang gagawin ni na Maribel at Lando? Lalayas na nga ba sila sa pamamahay ni Zenny? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Leonel Benjamin, Phil Cruz, Alan Ortega, Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga lalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Huwag mong isaksak sa isip ko ang bulok mong paniniwala at prinsipyo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas.